Nakalimutan mo bang maglaba? Grabe ka naman. Pwede bang may ginawa lang ako dun sa Pampang, kaya ganito pa rin yung suot ko? Dahil bakasyon na sa school si Audrey, iniisip na niya kung saan siya pwedeng magbakasyon. Dahil talaga namang bored na siya sa buhay niya sa Maynila. Ma, kung doon kaya muna ako kay Tita Yoli, kontakin mo muna siya. Magtanong ka kung pwedeng doon ka muna magbakasyon. Wala ka bang number nila, ma? Ay, okay na pala, ma. I-message ko na lang si Tita sa Facebook. Oo nga, friend mo naman siya, di ba? Kaya i-message mo muna. Para kung pumayag, ihatid ka namin ng papa mo sa sakayan. Tita, si Audrey po ito. Bakasyon na naman po kasi namin. Okay lang po ba na diyan ako magbakasyon sa inyo? Mga 2 buwan? Chat niya sa kanyang tita. Hindi naman online ng mga oras na yun ng tita niya, kaya sinabi niya sa mama niya na hindi pa ito sumasagot. Ma, di pa online si tita eh. Wala pang SIM din. Ani Audrey. Magre-reply din niya na anak. Halika na muna, kumain na muna tayo. Yaya ni Sally, sa anak na si Audrey. Ayoko pa kasi man na magtrabaho, gusto munang mag-enjoy. Anak, kung anong desisyon mo, walang problema. Tsaka, high school ka pa lang naman. Sana naman mag-reply na kagad si tita, ma. Para naman iba yung nakikita ko. Sagot pa ni Audrey. Naku, anak. Marami kang magagalaan dun sa lugar nila sa Palawan. Magaganda pa yung mga beaches dun. Wow, ma. Yun talaga yung gusto ko eh. Sagot pa ni Audrey. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpahinga lamang sila ng saglit at natulog na rin. Kinabukasan naman, ay pumasok sa eskwelahan si Audrey para tapusin naman ang kanyang clearance. Ma, pa, pasok na po ako ha. Marami po akong gagawin ngayon eh. Sige lang anak, ingat ha. Sagot ng kanyang mga magulang. Kasabay na rin niyang pumasok ang kanyang kaibigang si Stella. Sana naman matapos natin agad to, Audrey. Sabi ni Stella. Oo nga eh. Bakit ka pala nagmamadali din? Tanong ni Audrey. Kasi, magbabakasyon kami kina Lola sa Bataan. Kaya excited na ako. Ako na lang din kasi inaantay nila mama para makaalis na kami. Ay, sana all, magbabakasyon. Ako, di pa sigurado sa Palawan kila tita. Hindi pa siya nagre-reply kung pwede ako dun eh. Ani Audrey. Uy, maganda rin sa Palawan no. Kaya i-push mo yan girl. Ikaw din bestie, siguradong mag-e-enjoy ka sa Bataan. New view. At mga bagong tao na rin. Sige, mag-enjoy tayo pareho. Habang papasok na nga sila sa eskwelahan, ay nakita pa nilang iba pa nilang kaklase. Bala kasi nilang sabay-sabay na lang silang magpapirma para mabilis na pirmahan ang mga guro nila. Kaagad namang nakapagpapirma sila sa mga guro at sumapit ang 4:00 ng hapon ay natapos na nila ang clearance. Buti naman natatapos natin ng isang araw. Oo nga be, at di na tayo pabalik-balik pa. Paano ba yan? Bukang bukas na ang alis namin. Sana ikaw din, matuloy ka sa Palawan ha. Naku, sana nga be, para makapagbakasyon naman ng malayo. Ani Audrey, at sabay ang tawa ng dalawang magkaibigan. Umuwi na rin si Audrey at naghanap ng merienda. Ma, anong minamerienda niyo ni Papa? Tanong nito. Nagsopos ako anak. Ayan, meron pa dyan. Initin mo na lang kung kakain ka. Pili ng kanyang mama Sally. Sige po ma, salamat. Kanina pa ako nagugutom talaga. Ibinaba na muna ni Audrey ang mga gamit at saka nagpalit ng damit ng bahay. Habang kumakain ng meriendang sopas, ay nag-online ulit siya nang biglang makita niya ang chat ng kanyang tita. Sige pamangkin, dito ka na magbakasyon para naman makasama ka ng mga pinsan mo dito. Chat ng tita niya. Mama! Nag-reply na po si tita. Masayang sumisigaw pa si Audrey. O talaga anong sabi?
Sige daw po, magbakasyon daw po ako sa kanila. Masayang kwento ni Audrey. Aba, di mabuti kung ganun. Tapos ka na ba sa clearance mo? Opo ma, tapos na at pwede na ako magbakasyon talaga. O sige mamaya, maghanda ka na ng mga gamit na dadalhin mo para maihatid ka na namin kaagad. Sige po mama, maghahanda na po ako mamaya pagkatapos kong kumain. Kaagad namang naghanda si Audrey ng mga gamit na dadalhin niya sa Palawan dahil first time niya na makakapunta doon. Anak, nag-usap kami ng papa mo. Bukas ka daw namin ihahatid kung gusto mo na agad. Okay lang po ma, kung bukas na po ako aalis. Nakanda na naman yung mga gamit ko eh. Sige, walang problema. Anak, mag-iingat ka dun ha. Huwag matigas ang ulo sa tita Yoli mo. Paalala naman ng kanyang papa. Opo pa, huwag po kayong mag-alala. Magbe-behave po ako kay tita. Ingat din po kayo ni mama dito ha. Kayo na lang po yung may iwan dito sa bahay. Pero makakapag-banding na po kayo ni mama. Oo naman, ako nang bahala sa mama mo. Natatawang sabi ng kanyang papa. Bago matulog ng gabing iyon, ay nag-chat ulit siya sa kanyang tita. Tita, bukas po ako ihahatid ni na mama at papa sa sakayan. Bali, chat na lang po ako bukas sa inyo kung nasa na po ako para masundo niyo po ako. Salamat tita, see you soon. Reply niya sa chat nito. Agad naman ng tita niya ang message. Sige pamangkin, pagsakay mo naman mula sa inyo, 2 sakay lang. Kaya lang, napakatagal mo talagang magbabiyahe. Kaya magbaon ka ng pagkain na. Habili naman ng kanyang tita. Ay, sige po tita, noted. Reply naman niya agad. At pagkatapos noon, ay natulog na siya. Iniwan na lang niyang naka-charge ang cellphone para pagising niya ay full battery na ito. Kinabukasan niya ay nakahanda na ang lahat. O anak, halika muna, mag-almusal muna tayo dito. Saka, nagbalot nga pala ako ng pagkain mo at matatagalan ka sa biyahe. Mahaba-habang oras din. Naku, salamat po mama ha. Sabi nga po kagabi ni tita, magbaon ng pagkain dahil mahaba daw po yung biyahe. O halika na, tayo nang kumain at lalamig ang kape. Anak, wala ka namang nakalimutang dalhin? Paalala ng kanyang papa. Okay na po pa. Nag-double check ko na rin po kanina at kagabi bago ako matulog. Pagkatapos ng kumain, ay naligo at nagbihis na ang mag-anak. Hinatid ng desk of care si Audrey papunta sa sasakyan nitong van na patungong Palawan. Ngunit ang biyahe sa barko ay halos 1 araw. Anak, mag-iingat ka ha. Anak, ingat. Mag-chat ka agad sa amin kung nasan ka na ha. Sabi naman ng papa niya. Opo ma, pa, pabiyahe na po. Paalam niya. Matagal siyang nasa barko at tama nga ang mama at papa niya na matagal ang biyahe niya sa barko. Kaya naman kumain muna siya ng kanyang baong pagkain at saka umidip pansamantala. Nakatulog rin siya ng halos 3 oras. Paggising niya ay malayo pa rin. Kaya't nagpasya na lamang siyang bumalik sa tulog. Lumipas pa ang ilang oras at nagising siya ulit. Manong, malapit na po ba tayo? Oo, malapit na. Patigil na tayo sa daungan. Sagot nito. Natuwa naman si Audrey at kaagad ay nag-chat sa mama at papa niya. Ma, padaong na po ang sasakyan. Mabuti naman anak, kanina pa namin inaantay ang pag-chat mo eh. Nakatulog po kasi ako at naidlip na po kanina. O siya, sige, update mo kami ng papa mo ha. Kaagad nga ay nakadaong ng barko at sumakay na siya papunta sa lugar ng kanyang tita. Tita, hello po, kamusta kayo? Tanong niya dito habang yakap. Okay naman. Andito ang pinsan mong si Jillian. Pinsan, ikaw na ba yan? Aba, namutikan lalo. Alam mo na, Manila girl,
Natatawa niyang sagot. Ikaw nga dalagang-dalaga na, Jillian. Puna naman ni Audrey sa pinsan niyang kasing edad niya lamang. Oo naman pinsan. Maganda naman at nakapagbakasyon ka dito. Marami tayong gagalaan. Mabait din ang may-ari ng asyenda na to. Ani Jillian. Ha? Bakit? Kanino to? Nakikitara lang ba kayo? Oo, Audrey. Doon nga nagtatrabaho sila mama. Huwag kang mag-alala. Mabait naman sila. Saka yung binatang anak nila. Ah, maganda naman pala kung ganon. Basta igala mo ko dito ah. At para naman may bagong lugar ako mapuntahan. Oo naman, walang problema. O paano pamangkin? Maiwan ko muna kayo. May trabaho pa ako sa mansyon. Jillian, ikaw mo nang bahala sa pinsan mo ha. Nakaluto na ako dyan, kumain na rin kayo. Ani ng kanyang tita Yod. Sige po tita, salamat. Wala yun. O sige ha, mauna na ako. Paalam nito. O tara insan, kumain muna tayo bago tayo magala sa labas. Oo, kaya bibilisan ko ng kumain. Sagot naman ni Audrey. Kaagad na natapos silang kumain at una nilang pupuntahan ay ang dagat na malapit sa bahay nila Jillian. Wow, ang ganda naman dito pinsan. Tingnan mo yung kulay ng tubig. Pati ang hangin, ang sariwa. Masayang sabi ni Audrey. Oo, ganito talaga dito pinsan. Ang ganda dito sa Palawan. Mukhang mag-e-enjoy ako dito. Pinsan sandali lang ha. May naiwan lang ako. Dadalhin ko pabalik. Paalam, Jill. Habang naglalakad naman sa gilid ng dalampasigan, ay may nakasalubong siyang lalaki na marumi ang suot. Hi, bago ka dito? Tanong nito. Oo, bago lang ako dito. Pero bakit ganyan yung suot mo? Nakalimutan mo bang maglaba? Natatawang tanong ni Audrey. Grabe ka naman. Pwede bang may ginawa lang ako doon sa Pampang kaya ganito karaming suot ko? Paliwanag ng binatang si Leo. Natatawa ako sa itsura mo. Hi, whatever. Ani Audrey. Habang papabalik naman si Jillian sa kanya. Sir Leo, kayo po pala. Nanisid po ba kayo at ganyan karumi ang suot nyo? Oo. Saka, naglinis din ako ng mga basura doon. Kilala mo ba siya? Tinutukoy nito si Audrey. Ay opo, Sir Leo, pinsan ko po. Pakilala ni Jillian. Sir, bakit? Sino ba siya, Jillian? Si Sir Leo, yung anak ng may-ari ng asyenda. At beach na to, pinsan. Ha? Naku! Hi, Leo. Pasensya na. Pinagtawanan kita kanina. Nahihiyang sagot ni Audrey. Pinsan ka pala ni Jillian. Okay lang. Sanay na naman ako na pagtatawanan. By the way, I'm Leo. Pakilala nito. Pasensya na talaga ulit. I'm Audrey. Hi, Audrey. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sige, enjoy kayo sa beach. Huling sabi pa ni Leo. Salamat, Leo. Sagot naman ni Audrey. Naku, pinsan. Yun ang anak ng may-ari nito. Ano bang ginawa mo? Pinagtawanan ko kasi siya kasi ang dumi-dumi ng suot niya. Saka sinungitan ko rin. Hindi ko naman alam na anak pala siya ng may-ari dito. Diyos ko, nakakahiya. Ganun ba? Yan mo na. Humingi ka naman ng pasensya. Mabait naman yan si Sir Leo. Ani Jillian. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay kaagad namang hinubad na ni Audrey ang short at damit na suot. At agad nang nagtampisaw sa tubig sa kanyang suot na swimsuit. Pinsan tara nang maglangoy. Yaya nito sa pinsang si Jillian. Sige lang, ikaw na lang pinsan. Sawa na ako dyan. Teka lang, bibili ako ng pagkain natin dyan sa may gilid. Sige pinsan, bilisan mo lang ha. Wala akong kasama eh. Ani Audrey. Habang wala naman si Jillian, ay dumating si Leo. Ngunit nagpalit na ito ng damit. Nakasuot ito ng short na tinyermohan ng checkered na polo na lalong nagpagwapo dito. Aba, mukhang nag-enjoy ka. Masayang bati ni Leo. Oo Leo. Bihira naman kasi ang beach sa Manila. Madalas,
mainit pa at madumi. Pero dito, ang ganda. Talagang nakaka-relax. Aba oo, talagang napakaganda rito. Kapag nalulungkot nga ako, naupo lang ako sa gilid ng dagat. Pagkatapos, okay na ako. Oo, talagang nakakawala ng stress pag ganito kaganda yung paligid mo. Oo, tama. Asa na nga pala yung pinsan mong si Jillian? Bibili daw siya ng pagkain. Gusto mo sabay na tayong magmerienda? Doon sa may cafeteria. Masarap ang kape at cake doon. Yaya ni Leo. Agad namang sumama si Audrey at mabilis silang nagpapalagayang loob. Natatawa ako sa'yo. Masakit na lang yung tiyan ko. Kanina ka pa, Leo. Tama na nga. Kainin mo na agad yung cake. Sarap yan. Paninigurado ni Leo. Well, tama. Masarap nga siya. Sabi ko sa iyo magugustuhan mo nga. Order ka na lang kung ano pang gusto mo. Bigla namang dumating si Jillian at kanina pa siya hinahanap. Minsan ikaw ha, napapalapit ka na kay Sir Leo. Ani Jillian. Bakit ba? Pogi naman siya. Di ba Audrey? Oh well, pwede na rin. Sagot ni Audrey. Bago matapos ang 2 buwang bakasyon ni Audrey, ay nagkagustuhan na sila ni Leo. Sasabak naman sila ngayon sa long-distance relationship dahil pauwi na si Audrey.